Magandang araw ulit mga kababayan. Nasa ika-6 na araw na ng matinding palitan ng putok at lalo pang bumibigat ang alinsangan sa himpapawid mula Tel Aviv hanggang Tehran. Kagabi, muling sumiklab ang kalangitan sa Isfahan nang isalang ng Israeli Air Force ang Operation Night Falcon 3. Bumulusok ang hanay ng F-35I stealth jets at Harop drones. Tinarget ang 3 missile silo complexes at isang critical relay tower ng IRIB State TV. Kinumpirma ng IDF na napatay nila si Major General Ali Shadmani, ang utak ng Iranian wartime operations, kaya nag-echo ang balita sa buong Tehran at nagsilikas ang libu-libong residente at dayuhang estudyante palabas ng city center. Hindi nagpahuli ang Iran. Halos sabay na lumipad sa ere ang mahigit 100 ballistic missiles at drone swarms ng IRGC patungong Haifa, Ramat Gan at mismong Ben Gurion Airport. Ayon sa IDF, 90% ang natamaan ng Iron Dome at Arrow 3. Pero 4 na EMAD warheads ang nakalusot. Sumabog ang isang diesel depot sa Tel Aviv at iginupo ang 2 residential tower sa Haifa. Sa pinakabagong bilang, 27 na ang namatay at higit 430 ang sugatan sa Israel mula nang magsimula ang air war. Makasandali lang ang ginhawa. Bandang hating gabi, inanunsyo ng IDF na hindi bababa sa 30 karagdagang missile ang inilunsad ng Iran, pinakamalaking overnight volley ayon sa Wall Street Journal, at muling tumunog ang red alert sirens sa buong Gush Dan region, dahilan para magkagulo ang mga sasakyan sa gitna ng panic breaking. Sa Washington, iniwan ni US President Donald Trump ang G7 summit sa Bari para magpahayag sa telebisyon. Hinihingi ang unconditional surrender ng Tehran at nagbabantang palawakin pa ang mga pambobomba sakaling may tumamang projectile sa alinmang US base sa Gulf. Kasabay nito, nanawagan ang White House sa lahat ng mamamayan nilang nasa Israel o Iran na umalis habang bukas pa ang commercial flights, lalo't 6 na paliparan sa rehiyon ang pansamantalang isinara dahil sa banta ng debris. Sa market, parang roller coaster ang presyo ng Brent crude. Mula $74 nang kumalat ang usap-usapan na nais makipag-truce ang Tehran, sumirit ito sa $79.30 bago magsara habang lumulutang ang banta ni IRGC Commander Hossein Salami na isasara ang Strait of Hormuz sa susunod na pag-atake ng Israel. Sabi ng Reuters at Wall Street Journal, maaaring umabot ng $85 to $90 kung masapol ang Abqaiq processing hub ng Saudi o tumumba ang pipeline network patungong Turkey. Kahapon, June 17, 2 oras bago mag-launch ang pinakahuling raid ng Israel, pinasabog umano ng Iran ang sinasabing Mossad Ops Center sa hilagang Tel Aviv gamit ang precision missiles. Ayon sa Al Jazeera, may classified damage ito sa cyber warfare servers, itinanggi ng Jerusalem, pero walang ipinalabas na ebidensya. Sa larangan ng diplomasya, blanko pa rin ang United Nations Security Council. Matapos iveto ng Russia at China ang ceasefire draft noong Lunes, hindi rin pumasa ang French na 72-hour humanitarian pause proposal dahil kulang sa 9 na boto. Habang nagtutunggali ang mga diplomat sa New York, sabay-sabay namang sumisigaw ng tigil ang missiles ang mga nagkakaisang protesta sa Tehran University Square at Rabin Square, Tel Aviv. Ngunit tuloy pa rin ang pagdagsa ng casualty ticker sa bawat huni ng sirena. Para sa ating mga kababayan abroad, nananatiling Level 4 travel ban ng DFA sa buong Iranian territory at Level 3 evacuation advisory sa mainland Israel. Nakalatag na ang charter flights mula Doha at Dubai para sa optional repatriation at hinihikayat ng Migrant Workers Office ang lahat na mag-download ng eGov.ph app para sa real-time SOS alerts at makapagpareserba ng rapid PCR slots bago bumiyahe. Habang tinatapos ko ang ulat na ito, merong 18 hours na deadline si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kapag may isa pang misil na tumama sa anumang civilian infrastructure, ilulunsad daw niya ang Deep Bunker Bust gamit ang GBU-57A BMOP na kayang butasin ang 60 meters ng konkreto, posibleng direktang tirahin ang Fordow uranium site. Sagot ni Ayatollah Khamenei, isasara ang Hormuz at papakawalan ng todo ang Hezbollah at Houthis. Parang 2 baril na nakatutok sa isa't isa, 27 na ang namatay.